Hello guys, magandang gabi. Gabi na naman tayo nag-vlog. It's me again, Kotika TV. And shoutout sa lahat. And thank you sa mga nag-subscribe. At sa mga mag-subscribe pa lang, thank you in advance. Ayan, sa shoutout lang natin si Sir Avid John de los Santos. Ayan, and sa misis niya na nagkaroon kami ng pagkikita doon sa isang grocery store malapit sa San Malo. And unexpected na thank you sir na na-recognize niyo po ako. Salamat. Hindi ko expected na may mga nakakilala pa pala sa akin. salamat sir. And God bless po. And may shoutout pa pala tayo. Ayan, daming shoutout po sa lahat mga nag-apply. Shoutout kay Sir Giltrin Badilla, shoutout po. And salamat po, nakasubaybay po kayo lagi. Salamat Lodi. Ayan, pa shoutout kay Sir Carl Justin Alarcon. Kung nasa ano po siya ngayon, nasa Thailand, nag-exit. Shoutout po sa inyo dyan, ingat po kayo dyan. And sad to say, di po siya nakahanap ng work. And alam nyo guys, kung hindi talaga para sa'yo, hindi talaga ibibigay yun. Hindi ako sumuko. Kasi dati guys, hindi rin ako sa'yo nakahanap ng trabaho. And luckily ngayon okay na ako. And guys, nung pagbalik ko, basta maniwala ka lang guys, kung hindi ka pinalad ngayon, for sure pagbalik mo, sureball yan, ibibigay yan sa'yo ni God. Basta maniwala ka lang sa kanya, trust ka lang, and yan, magpipray ka lagi, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Tsaka yung mga pagkakamali mo dati nung nag-apply ka, medyo ibahin mo yung pagbalik mo ngayon. Kung dati tamad na tamad ka mag-apply, tamad ka lumabas, ngayon pagbalik mo mas lalo mong sipagan, diba? Huwag kang mag-ano sa iba. Isa lang yung lagi kong tinatak sa isip ko dati nung naghahanap akong trabaho dito sa Macau. Dati kasi nakadepende ako sa kasama ko eh. Kung ayaw ng kasama ko, hindi rin ako alis. Kaya nung pagbalik ko ng Macau, pinangako ko sa sarili ko na lalakad ako mag-isa. May kasama man ako, di mas maganda. Kung ayaw nila ako aalis, ganoon, intindihin mo sarili mo. Ganoon guys, dito sa Macau. Intindihin mo sarili mo. Di mo kailangan yung idepende mo yung sarili mo sa ibang tao. Ganun. Kasi kung nakadepende ka, walang mangyayari sa buhay mo, diba? Ganun dapat lagi mindset mo. Tsaka mas maganda ngayon magsolo ka lang. Wala kang kompetensya. Ganun lagi. Ayan, shoutout sir. Pagbalik mo, sureball yan. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Tiwala lang sa taas. Yung mga resume natin, yun kasi pinag-importante resume. Kumbaga yun yung baril natin. Ayusin natin. At yung mga, kumbaga kung may mga kalawang, tanggalin natin. Dagdagan natin kung yung mga pwede dagdag dun sa mga nakalagay na experience. Yung mga agency guys na binibidyo ko, yung mga agency kung saan yung mga agency na ina-highlights ko sa mga video ko, legit yan guys, legit. Walang ano yan, walang scam dyan. Mga inaano ko ng mga agency, ayan yung career care, yan legit yan. Tsaka mababait yung mga ano dyan. Pag-usapan na natin guys ngayon is yung sa ayan, placement. May nagtatanong kasi kung after daw ba magbayad may bibigay na resibo. And wala pong resibo yung mga placement dito. To be honest, experience ko na yun dati pa hanggang ngayon.
wala pong experience, wala pong resibo. Masusure mo lang na sureball na yan yung papasahan mo ng bibigyan mo ng placement is yung sureball yung sureball is pumayag sila na kalahati lang muna. Yan, ipaprocess nila yung paper mo, kalahati lang muna ibibigay mo. Yan, sureball yan. At yung pagbigay mo ng placement is doon mismo sa Chinese. Yan, tandaan nyo, Chinese or magano sila ng magpapadeposit sila ng account doon mismo sa Chinese Chinese na kapangalan yung account, hindi sa Pilipino kasi pag Pilipino malabo yan, scam na yan. Pag sinabi ng kausap mo na Pilipino, uy, i-deposit mo sa account ko yung placement mo, ako na magbibigay doon sa agency, huwag ka papayag. Tsaka huwag ka papayag na buo ibigay mo, sabihin mo kalahati lang muna. Pag dumating yung green chop ko, ipupul ko yan, sureball yan, ganon. Yung dapat, huwag ka magpapayag na buo yung ihulog mo. Kalahati. Tsaka yung sureball na may green chop pa talaga nyan, pag na-interview ka ng employer or ng agency. Example, agency ng pro cleaning, na-interview ka mismo sa opisina at sinabihan ka ng hired ka na at magbayad ka ng placement, yun, sureball yun na legit yung bibigyan mo ng placement. Tapos ina-interview ka ng employer, yung papasukan mo yung mismo na trabaho, yun, Chinese yung nag-interview sa'yo yun, legit yun. Tapos sasabihin, ihulog mo tong yung placement mo, ihulog mo dito sa account ko, sabi ng in-check nasa sa agency mismo, sureball yan. Sabihin mo kalahati lang muna, huwag ka papayag na buo, kalahati lang muna. Sabihin mo papayag naman, kung legit yan papayag yan guys, papayag yan na kalahati lang muna. Kasi kung hindi legit yan, di papayag yan. Sabihin mo kalahati lang muna, pag dumating green chop i-ano ko yung buo, papayag yun, papayag yun sila. Ano lang naman kasi nila yun, kaya naghihingi sila ng placement para sureball na hindi ka lang nagloloko, na hindi masasayang yung pag-process nila ng green chop, ng permit. Kaya iningi nila yung placement mo. Kaya ganun. Kasi yung nagbayad na rin kasi yun yung yung employer na or company na kukuha sa'yo. Ganun. Pang mga agency na magpaprocess. Ganun. Naman dito mostly mga agency, magpaprocess lang ng papel mo pero direct ka doon ka mismo sa company nila. Mga agency lang yung nagpo-process, inuulit ko, wala pong resibo walang resibo. Yung mo lang, yung pinaka-resibo mo lang doon is yung resibo sa bangko kung saan ka nag-deposit, ganon. Pero kung walang bigay lang, yung di ba ibibigay mo lang, sasabihin sa'yo, yatid mo sa opisina, ibibigay mo. Pag sa opisina ka magbigay, kahit walang resibo, legit yan. Doon mismo sa agency, legit yan. Huwag ka magbibigay ng buo kalahati lang muna, kahit anong mangyari kalahati. Pero kung magbibigay ka sa labas, sa mga park, kung saan dyan sa McDo, sa Pilipino mo ibibigay or sa kahit anong lahi, negative yan, scam yan. Wala namang in-check na sasabihin na mag-meet up tayo sa McDo, doon may ibigay sa akin. Wala. Kung magtatanggap sila ng walang resibo, sa opisina mismo yan sila tumatanggap. Kasi guys, maniwala kayo sa akin, experience ko yan, sinishare ko lang yung experience ko para alam nyo, hindi kayo ma-scam. Pag na-scam kayo, sayang yun guys, yung pera. Imbis na pambigay nyo na yan sa legit, napunta pa sa scam. Isipin nyo lagi yan. Kaya sinishare ko para hindi kayo ma-scam. Diba? At least alam nyo kalakaran dito, hindi kayo magsisi sa huli, diba? Yun lang guys, at thank you so much sa mga nag-subscribe at shoutout sa lahat. Ingat po tayo lagi, and yan, magdasal, huwag kalimutan.
And kaya yan. Hanggat may visa, may pag-asa guys. Tandaan nyo yan. Love you all. Ingat palagi. Salamat.